Patong-patong na kaso ang inihain ng ilang grupo sa Office of the Ombudsman laban kay Vice Presidente Sara Duterte at iba pang opisyal ng OVP at Department of Education kaugnay ng illegal umanong paggamit ng confidential funds. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Bulto-bultong dokumento ng reklamo kabilang ang plunder o pandarambong ang inihain ng iba't ibang civil society groups sa Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte at 14 na opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang din sa reklamo ay ang bribery, malversation, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ito'y kaugnay ng umano'y iligal na paggamit ng nasa 612.5 million pesos na confidential fund sa OBP at DepEd. Ayon kay 2025 Ramon Magsaysay Awardee Father Flaviano Villanueva, isa sa mga naghain, patuloy na ina-undermine o pinapahina ng pangalawang Pangulo ang kalagahan ng public service sa hindi nito pagsagot sa paggamit ng naturang pondo. Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Anya, pagdating sa issue ng national security, kinakailangan anya na ito'y may paliwanag sa tamang platform. Ayon kay dating Finance Undersecretary Shelo Magno na kasama rin sa mga nagain, nakita sa naging pagdinig ng House of Representatives ang naging pag-abuso sa paggamit ng confidential fund. Importante ay na mabuksan ng mga bank accounts. Diyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council patungo sa Ombudsman. Sagot naman ng ikalawang Pangulo, panibagong fishing expedition na naman ito laban sa kanya. Hinikayat din niya ang publiko na maging mapanuri dahil ito anya ay hindi tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Samantala, naghain ng reklamong plunder, graft at ethics complaints ang grupo ng mga pari at mga pribadong individual mula sa Surigao del Sur sa Office of the Ombudsman laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, kanyang pamilya, ang Surigao La Suerte Corporation at ilang mga opisyal ng DPWH at COA. Ayon kay Atty. Mary Helen Polinar Zapra, kasama sa nagain ng reklamo, ito'y kasunod ng umano'y 1.4 billion pesos na halaga ng government-funded projects na konektado sa pamilya ni Momo. Ani Zapra, hindi dapat kasali si Momo sa bicameral conference, kaya panawagan niya kay House Speaker Bogie D. Please naman po, makinig kayo sa taga-probinsya na katulad namin. Ba't niyo po sinali yan? Ito na po, meron kaming mga ebidensya. Sana naman po makinig kayo sa amin. Meron po akong nakuhang certified true copy ng GIS ng Surigao La Suerte Corporation and listed po doon si Congressman Romeo Salazar. Si Momo ay isa sa mga Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, siya rin ang Chairperson ng House Committee on Public Works and Highways at Co-Chairperson ng House Infrastructure Committee. Kasama din siya sa contingent ng House of Representatives para sa bicameral conference sa 2026 budget. Sa isang payag, sinabi ni Momo na walaan niya siyang conflict sa trabaho niya bilang mambabatas. Walaan niyang katotohanan na ginagamit niya ang kanyang pwesto para sa sariling interes. Git ni Momo, matagal na siyang nakapag-divest mula sa Surigao La Suerte Corporation at walaan niya itong negosyo sa kanyang distrito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.